Nagkaroon ng sakit si Everest eh. Nginig! Lagi siyang nanginginig. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers. Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Sana napanood na ninyo yung huling ginawa ko dito kay Everest, yung pinaltan ko na evaporator mga ka-vloggers dahil nag-leak siya, di ba? Bumigay siya. So okay na, napakalamig na nito. So alam niyo naman to si Everest, mahilig magpapansin. Noong nakaraan, nabago na yung gulong. Diba? Palit ako, pinaalign ko. Sumabay, naramdaman akong vibration. So, pinatingnan ko yung balancing, pinaswap ko yung mga gulong, andun pa rin yung vibration. So, nagtataka ako kung ano. So, ginawa ko mga ka-vloggers, no? Ako na mismo umilalim kasi one time sinubok ko na inangat yung isang gulong. Tapos si Reggie, just a Dell's calibration. Siya pinagtitingin ko dito sa ilalim. Ako yung doon sa taas kasi primera, segunda, sa tersera nanginginig eh. Nagkakaroon ng vibration yung busak yan. So hindi niya makita. Ako yung nando sa manibela eh. Dahil siyempre baka bigla tumakbo, naka-jack lang eh. Iba na, kailangan alis to ka mamaya, tumakbo ng napakabilis. So ngayon, ako na yung inilaliman ko ngayon yung sasakyan. At alam niyo ba kung ano nakita ko? Eto mga ka-vloggers, panoorin nyo. Eto, ilalim tayo. Alright, ang sikip. Nagba-vibrate siya. So, ang pagkakala ko, transmission support. Pero ayan, nakikita na kagad ninyo, di ba? Kalawang, no? Bumigay yung cross joint niya. Mga ka-vloggers, cross joint lang to. Ayan, no? Kaya pala nagkakaroon ng vibration. Kalug na. Oh? Ayan dito. Ayan na siya. Oh? Kumakalog dito. Kung napapagmasdan nyo dyan, ha? Angat na. So, ito ang dahilan. Ayan, oh. Nakikita ninyo, ha. Sira na mga needle bearing yan. Magpapalit ng cross joint. Cross joint lang yan. Madali lang yan. Akala ko may diferensya yung aking transmission support. Wala naman. So walang problema sa support. Maganda pa yung support. Buong buo pa. Buong akala ko support ang problema. So, kakalasin ko lang ito cross joint mga ka-vloggers. Sisecure ko muna yung sakyan. Kalso, number 1 dyan. Tapos handbrake. Dahil mawawalan na ng connection sa makina pag tinagal mo yung propeller. So, kalasin ko muna mga ka-vloggers. So, mga ka-vloggers, pinagpalit ko na ng parada tong dalawa kasi baka pumunta ako auto supply. Siyempre, pumunta ako auto supply, bibili ang cross joint. Kailangan ko ito sa umuulan pa naman. Siya na yung nasa harapan, kasi expander yung nasa likod, at ginak ko na, ilagay ko yung mga support. Napakahalaga nyan mga ka-vloggers. Alam nyo, napakahalaga ng mga ganyang support. Magkano lang halaga nyan? Kung isipin nyo, tulad yung nabalita kahapon ba yun o nakakaraan pa yun na-aksidente yung mekaniko kasi gumagawa siya, siguro jack lang, tapos kumabyos, naipit siya sa ilalim, namatay yung mekaniko. So
Nakakalungkot yun mga ka-vloggers. Napakahalaga ng mga support. Huwag kayong magja-jack na wala kayong support o hindi kayo mapoproteksyonan ng jack lang pag kumabyos. Tapos nga, kaya ako, matagal na yan. Maalamat na rin yung mga support na yan. Tapos, kaya ako itinaas talaga para hindi ako mahirapan. Liban pa daw para umangat ng konti itong differential para hindi masyado tumulo ang gear oil sa transmission. Ha? So, okay. Simulan na yan, mga ka-vloggers. So, ito unang-una, kailangan tanggalin mo yung pagkakakabit dito sa differential. Ayan na, supported na talaga yan mga ka-vloggers. Saka huwag mo halisin yung gulong. Bumagsak man, meron ka pa rin gulong ha. Tapos, ito, sa center bearing, alisin mo yan. Tapos, mabubunot mo na yan. May tutulong gear oil dyan. So, ang kailangan, may sahod ka at hanggat maaari, malagyan mong basahan kagad. Kung meron ka sanang plunge na kamukha nun, suksok mo para wag tumulo. Kaya wala tayo no. So, yun. Tapos ito mamaya, lalagyan ko na rin ng mga grasa to. Yung dalawang cross joint na yan. Para hindi masisira. Meron naman akong grease gun dyan. So, okay. Simulan ko na mga ka-vloggers. So, ito, naibaba ko ng mga ka-vloggers. Ang haba eh. Tinakpan ko dito kasi may papatak na gear oil no. Tapos ayan na siya oh. Ang sira doon no, sa harapan na yan. So ang haba ayo oh. Hanggang doon pa. Ayun. Oh. Ayun, nakakabit sa differential ha. Napakahaba mga ka-vloggers para gawin ng isang tao. Ayan oh, haba oh. Pero gaya ng lagi ko sinasabi, sisiw mga ka-vloggers, makakalas na siya. Pero merong mas matinding problema tungkol doon sa pagdadrag habang tumatakbo. Ito ayan na siya, di ba? Ginarasahan ko na nga sana sa pamamagitan ng aking grease gun na yan. Pero nakita ko ito oh. Ayun oh, punit. Kaya nagba-vibrate. Ayun oh. Mga ka-vloggers, ang sama na nung center bearing nito. Wala na sa sentro. Ayun oh. Nabanat sa kabila, ayun oh. Tapos ito, basag bali-bali, ayun oh, tawag dito. Biyak-biyak na. Ayun oh. Grabe. Oh. Punit-punit na yung center bearing. Ang hirap inaalis pero natanggal ko. Ayun oh, binunot ko rito muna, tinanggal ko 'yan. Dito nakakabit 'yan eh. So okay na, walang imposible. Pero sama oh, wala sa sentro. Tapos kaya nanginginig. Punit-punit na siya. Ayan. Wala na talaga oh. Grabe na. Palit ako ng damit mga ka-vloggers. Natapos ko lang kumain. Malala yung nangyari na wala yung mga needle bearing nitong cross joint. Ayan oh. Kinalawang na yung loob. Nagbaga. So talagang ano, yung isa, yung dalawa meron naman eh. Isa lang talaga nasira. Saka puro tuyo na. Hindi nalagyan ng grasa. So ito sila mga ka-vloggers oh. Dalawa ang kinalawang. Binalik ko lang tong ano ito, yung mga marka ng needle bearing oh. Binalik ko lang to dahil bibili nga ako. So dito yan oh. Yan nagbaga oh. Nilagyan ko ng grasa muna kasi kailangan ko yung sample pag bibili. Meron lugar na maganda pa. Parang ito wala rin. Puro sunog, wala eh. Hindi nalagyan ng grasa.
Parang isa lang ang buhay na ano ito, shafting. Lahat wala na. Okay lang. Pero ito yung malala talaga. Yung center bearing, oh, nawala na sa center. Kaya hindi na siya center bearing eh. Sided bearing na lang siya. Ayan. May stretch dito sa kabila at tumupi dito. Diyan yung nawasak ko. So maghahanap ako nito bukas na siguro. Papahinga muna ako. Bukas ko na itutuloy itong mga ka-vloggers, ha. Mga ka-vloggers, ang hirap palang maghanap nung center bearing nitong si Ford Everest natin. So nilibot ko na lahat, wala akong makita. Pero may swerte pa rin tayo. Kahit hindi talaga pang Ford Everest, alam niyo na may co-convert lang ni ka-vloggers yan, merong swak na swak sa kanyang sentro sa bearing. Dito yun mga ka-vloggers. Sa MRY Olongapo Auto Supply. Dito lang yan sa Rizal Avenue pa rin. Diyan si Paring Rodel Caltex, ayan mga ka-vloggers. Eto, ayun, oo. Sila. Ayun. Mga ka-vloggers, nakita naman ninyo mga ka-vloggers yung center bearing ko. Ngayon, meron kami ikakabit. Talagang naghanap sila, ha? Ang pangalan mo na? Diesel po. Ayun, oh. Eto, ikakabit namin, swak na swak mga ka-vloggers, oh. Sakto-sakto, pero yung tenga lang niya ang iba, pero walang problema kay ka-vlogger yan. Walang imposible. Sabi nga, sisiw lang yan. So mga ka-vloggers, mabubuo ko na si Everest ulit. So mapapahinga, ay sa bagay, baka itong ano, mahal ng diesel no? Mapapahinga muna sana si expander, pero okay lang. Nakakatuwa at may nakuha ako na kamuka. Oo, basta swak. Ayan, okay na sa akin yan. Di baling sawagan tong tenga-tenga, wala sa akin yan. Walang imposible kay ka-vlogger. Di ba? Ayun, no, suki ko to. Kada bibila ako ng langis. Ayun, yan. Yeah. Sige. Thank you. Sige, thank you. So, mga ka-vloggers, ikakabit ko na to. Abangan ninyo kung anong mangyayari, ha. So, ito mga ka-vloggers, pauwi na ako sa bahay. So, sinusubo ko kung good talaga itong mga nabili ko. Siyempre mga replacement lang di ba? Pero okay naman. Mula dito sa cross joint na to, okay sa medyo mahirap din hanapin to iba yung mga nabibili kasing haba. Good siya. Tapos okay na yan. Eto, dito ako nahirapan talaga. Salamat dito sa MRY, swak na swak lahat. Tapos, tingin ko mga replacement ng Ford Everest talaga yan kasi kung titingnan ninyo, pwede yung tornilyuhan, ayan sapul din wala akong i-convert. Sakto. Magkamukha. Maraming salamat dyan sa MRY Auto Supply. So, mababait na. Talagang hahanapan kanila. Thank you very much. Makakita tayo. Natsaga natin. So, bubuin ko na to mga ka-vloggers. Maliligo lang muna ako. Pagkatid doon sa office nila madam at ni architect, dire-diretso na ako sa auto supply. So, ligo muna, almusal, at gawin na natin ulit si Everest. So mga ka-vloggers, ang unang-una kong gagawin, susubukan ko tong center bearing na to
kung sakto doon para wala ng conversion. Mukhang sakto eh. Tignan natin, samahan niyo ako. Ito. Aha. Pupunta na tayo sa ilalim. Ayun, punta tayo sa ilalim. Hihigaan natin yan. Sana sakto sa mga ka-vloggers. Ayan yung mga bolt eh. Yung isa. So titingnan ko ha. Sakto. Sana. Ito na siya ha. Yun. Wow! Ang galing. Parang sinukat. Galing. So, pwede ko na siyang assemble mga ka-vloggers. Good na yan. So, ito mga ka-vloggers, naikabit ko na yung center bearing. Dito sa labas pa lang ha. So, goods na ako. Ito. Na? Ayan ha. Oh. Okay. Nasa sentro na siya ngayon. Imagine niyo yung parusang inabot nito dati, no? Nakaano na lang siya sa yung bigat dahil punit na nga, no? Ayan, no? Nahatak dito, natupi dito, tapos napunit na siya. Ayan. Kaya pala bigla nagkaroon ng mga drag to. Hindi drag sa pag-abante ha. Habang tumatakbo, pagka nasa 40 na, bigla na lang magkakaroon ng nginig. Nagkaroon ng sakit si Everest eh. Nginig. Lagi siya nanginginig. Sige. Galing. So, yan na. Mahigpit na rin yung nut dito. Tinano ko doon sa gato ko yan. Tapos nilagyan ko na rin ng grasa kasi may dumidikit na oil seal doon. Eh. Yung dati nga, wala na eh. Ito, sira-sira. Kahit yun dito, yung mga oil seal pa doon, buhay pa. Dito, dumidikit na. Dito, wala. Tapos, kaya pala meron parang ito. Tumutunog-tunog doon. Niwang ko, ba't ganito? So, ikakabit ko naman yung mga cross joint, mga ka-vloggers, ha, para maisalpa ko na dun. So, mga ka-vloggers, nabuo ko na rin. Sasalpa ko na lang to. Sagana na sila sa grasa. So, yung dito, tinakpan ko para hindi magkadumi, no? Papasok sa transmission yan. Ito na yung bagong cross joint ko. Ito. Maganda na siya. Ha? Ito yung kumalampag, no? Tapos ito yung center bearing natin. Nakikabit ko na rin dito. Inalis yun dyan para matanggal yung nut na yun. At mabunot ko nga itong center bearing. So okay na. Tapos okay na lahat. Kala mo sawa eh. So sasalpa ko na mga ka-vloggers. So mga ka-vloggers, naisalpa ko na. Ang hirap lang talaga kasi ikaw lang mag-isang gumagawa, wala ka taghawak. So ito po. Okay na siya doon. Napakahalaga nung ginagawa ko sa ganyan. Tatakpan mo muna para hindi mapasukan ng dumi. Yung pinaka-shafting, yung pinaka-yoke na papasok doon sa loob, no? Kasi merong oil seal yan eh. So okay na dyan.
Oh, ito na yung center bearing. Sakto-sakto. Hindi ko pa nahigpitan yan ha. Dahil pinorma ko pa lang ngayon ha. Maluwag pa oh. So, higpit na lang yan. Tapos nilagyan ko na ng mga flat washer tsaka lock washer. Dati wala eh. Talagang ano eh. Hinihigpitan, nut lang, walang washer, walang lock washer. Pwede siyang lumuwag. So mga ka-vloggers, okay na po to. Tapos na naman to. Alam niyo naman kasi si Everest natin, kapag may ginawa ka sa kanya, sinimulan ko dyan sa gulong. Sumunod, naglambing na naman siya, yung aircon. Tapos, eto naman, sunod-sunod mga ka-vloggers, mahilig siya maglambing, pero hindi ko naman siya pababayaan. Kasi unang-una, gaya ng lagi ko sinasabi, hindi mahina ang Ford. Luma na lang kasi siya. Ang sasakyan na to, siguro 21 years o 22 years. 2000, kung di ako nagkakamali, 5 eh. Pero baka 3 o 4 o 5, pare-pareho lang yun. So, kung 2003, 23 years na siya. So, huwag na natin masyado patantayin. 2005 na lang. Hindi ko maalala kung ano yung nasa registro eh. Sabihin mo na 21 years old, debut niya. So, matanda na po yung sasakyan, mga ka-vlogger. So, ano pa ba yung na-expect mo sa matandang sasakyan? So, lahat yan, hindi ko pa napapalitan yan. Mula nung nabili ko siya, siya na yun. Yung mga center bearing na yan, nasira, lumang-luma na yan, dahil sulit na po yan eh. Tapos, itong mga cross joint, luma na rin lahat yan. Wala namang bago dyan eh. So, ngayon pa lang, yung mga gear oil, ano yan, langis, okay lang yun, lagi namang ginagawa yan eh. Pero yung tungkol sa mga ganyang bagay, ngayon lang. At isa pa pala mga ka-vloggers, lalo sa mga nagmamay-ari ng mga lumang sasakyan, tulad ko, pag may nasira, huwag niyo isipin na parang minalas ka o ano, hindi. Ano po yan eh, nangyayari talaga yan dahil luma lang siya. Once nagawa nyo, bago na siya. Unti-unti, bago gulong nito, bago evaporator nito, halos lahat bago na. Kasi luma siya dati, so nababago ko na. Huwag kayong panghihinaan ng loob dahil ang ganda nga, lumalabas siya sa bahay lang, nagagawa mo. So, hindi po kasalanan ng Ford yun at hindi kasalanan ng sasakyan. Nangyayari lang na may lilitaw at magpasalamat ka kung dito lang sa bahay gagawin mo o merong malapit na talyer. Pero wag yung sa kalsada, mga ka-vloggers. Swerte lang ako at napakabait nitong Ford na to, kaya mahal na mahal ko itong Ford Everest ko to, hindi dahil sa kung ano pa man. Kaya nga lagi ko sinasabi, Ford, baka naman. So mga ka-vloggers, tatapusin ko na po to dahil tapos na rin naman ang trabaho ko eh. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panibagong vlog na to. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Andito ako sa ilalim ng sasakyan ha. Ayan o. Naka-stand pa rin siya. Oh. Yan. Mamaya ibababa ko na yan. Tapos na ako eh. Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Nasa ilalim ako ng sasakyan. Tapusin ko lang to. Salamat po sa panonood at sa suporta.